So, chapter 1, logic, sets, groups, and functions. So, start tayo sa propositional logic. So, it must be either true or false. It cannot be both true and false. So, dito, wait lang. Hindi natin ang P equivalent to 1. Then, yung F is equivalent to F is equal to 0. So, hindi, sa propositional logic, hindi pwedeng maging parehong true and false or hindi pwede maging parehong 1 and 0 yung logic natin. So, start tayo sa logic operators. Yung pinakaunang logic operators na i-discuss natin is yung negation. Dito sa negation, kung ano yung input, yung kabaliktaran, yun yung magiging output. So, kaya dito, kung mapapansin nyo, yung I, yan yung input. Yung O, ito yung output natin. So, yung pagsulat ng negation is ganito. It's either ganito or pwede rin naman yung ganito sa unahan. So, kapag sinabi natin na negation, kapag nakita nyo yung ganito, yung naka-negate na P, kung true yung input niya, magiging F yung output. So, para mas malinaw, ito yung truth table for negation. Lakayan ko lang. So, nilagay natin, if input is true, yung output is equals to F. So, ito yon. So, ito si input. Kung ang input daw natin is true or T, yung magiging output is F. If input is equals to F and output is equals to T. So, dito naman sa pangalawa, kapag daw yung input natin is false, yung output natin magiging true. Kasi kabaliktaran lagi ng input yung magiging output kapag nag-negate tayo. So, kapag T yung input, yung output magiging F. Kapag F yung input, yung output magiging T. Next naman natin is yung conjunction. So, ang pagdodrawing sa kanya is yung ganito. Tapos, and yung equivalent sa kanya. So, pag sinabi natin and, di ba, multiplication yung ginagamit natin. So, ang rule natin dito, wait lang. Ang rule natin dito ay, kapag yung inputs natin, nakakita tayo ng kahit isang F, yung output automatically magiging F. So, mangyayari, ang input 1 natin is P. Ito yon si P. I1 is equals to P. Then input 2, ito, input 2 is equals to Q. So, I2 is equals to Q. Then, yung output. So, pag binasa natin to, P and Q. So, dahil N, gagamit tayo ng multiplication. So, kapag ka-both input natin is parehong T or true, the output will be T. So, ayun, since N, multiplication yung gagamitin, any F na input, output is F. So, kapag ka meron kayong nakita agad na F, sa input, yung output is automatic magiging F or 0. Ngayon naman, ito yung disjunction. Dito naman, ang ginagamit natin is or
and yung addition. So sa disjunction, kapag ito yung truth table natin, meron tayong I1 for input 1, I2 for input 2. Then, sa dalawang input na to, makikita natin T, TFF, then TFTF. So, ang rule dito sa logic na to, kapag nakakita kayo ng any T sa input, yung output will be T. So, tingnan muna natin yung I1 and I2. Huwag muna natin pansinin tong last two na nasa tabi nila. So, kay P and Q, sila yung I1 and I2. So, ang rule, di ba, pag nakakita tayo ng letter T sa input, automatic T yung output. So, T, dahil pareho silang T, automatic T yung output. Dito, T and F, pag pinag-plus natin, since addition, T yung magiging sagot. So, F plus T, still T. Kapag F plus F, tsaka lang siya magiging F. Since walang kahit isa sa input, yung letter T. Kaya F plus F is equals to F. So, ganun siya. Kapag T plus T, di ba, ang T, yung equivalent niya is 1. So, 1 plus 1 is equals to 1. Or T, 1, yung 1 natin, yun yung T. Then, yung F natin, yun yung 0. Ngayon, pansinin na natin yung dito, yung dalawa. Mapapansin natin, P and Q. So, gumamit ng and. Pag and yung ginamit, ibig sabihin, multiplication. So, ang rule natin kanina, pag multiplication, kapag nakakita tayo sa kahit isang input ng F, automatic F na yung sagot. So, T times P is equals to T. T times F, since may F siya, automatic F na yung magiging sagot. F times P is equals to F. F times F is equals to F. Paano naman kapag OR? So, pag OR, addition. So, titingnan ulit natin si input 1, which is si P, then si input 2, which is si Q. Ngayon, addition, any input na may T, automatic yung output will be T. So, T plus P is equals to T, T plus F is equals to T, F plus T is equals to T, F plus F is equals to F. Meron tayo tinatawag na exclusive OR. Ganito yung symbol niya. Dito, ang rule lang natin, if both ng inputs natin ay pareho, yung output natin is magiging false or F. So, dito sa truth table natin, meron tayong I1, which is si P, si I2 is si Q, then output. So, P exclusive OR, then Q. Since yung nasa gitna is exclusive OR, sabi natin magiging F or false yung output kapag pareho yung input. So, wait lang. If input is both, natin P, yung output will be F. Tapos, lagay din natin yung if both input naman is F, still yung output will be F. So, yan. Mapapansin natin sa truth table, T at T, magiging F yung output. Since if input is both T, yung output is equals to false. Etong T at F, since hindi naman sila same, magiging
empty or true yung condition. Same for F and T. Since hindi sila pareho, magiging true or T yung condition. So, kapag ka naman F, tsaka F, since same sila, if input is both F and F, yung output will be F. Kaya, yung dalawang T na input naging equals to F, yung dalawang F na input naging equals to F. So, may tinatawag tayong implication. So, dito sa implication, ang pinaka-rule is, yung input, kapag ka yung input 1 natin is T, and yung input 2 natin is F, automatic yung output magiging F. So, kumbaga, wait lang, sabihin natin, I1 natin si P, I2, I2 is equals to Q. So, P, then implication to Q, magiging F lang siya, i-take note nyo na lang, magiging F lang siya kapag ka yung T1, ito, yung I1, sorry, yung I1 is T, then yung I2 is F. Tsaka lang siya magiging false. Then, the rest ng condition, magiging true na yung sagot sa kanya. So, pag both inputs niya ay T, magiging true yung output. Pag naman yung both input niya is F, still magiging T pa rin. Pag F and T, magiging T, tsaka lang siya magiging false kapag ka yung I1 or yung input 1 naging T and yung input 2 is naging F. Tsaka lang magiging false yung output. So, ayun. I1 is T, then I2 is F. Yung output magiging F. So, next naman is yung bidirectional implication. So, dito sa bidirectional implication, kapag pareho yung inputs, so si P is si I1, di ba? I1, then si Q si I2. I2. So, if both inputs are the same, the output will be true. Ilagay natin, ay i-highlight na lang natin. Since parehong input 1 and input 2 ng dito sa pinakauna is true or T, magiging T yung output. Eto, sa pangalawa naman, T yung I1 niya, pero yung I2 niya or yung input 2 is F. Since hindi sila magkapareho, yung output magiging F. Ito naman, F yung input 1 niya, then T yung input 2. Since hindi sila magkapareho, F pa rin yung magiging output. So, F na input for I1 and F na input for I2, since same sila, pareho silang F, ibig sabihin, yung output nila is magiging true or T. So, ito na, naka-note naman, if both inputs are the same, the output will be true or T. So, meron tayo tinatawag na implications related to P implies to Q. So, dito, si direct statement, siya yung pinakauna. Siya yung common na ginagamit natin. So, P implies to Q. So, alam naman natin na yung value ni P is yung I1 natin or yung input 1, then yung value ni Q, siya yung input 2 natin. So, I1 papunta kay I2. Direct statement yung tawag. Yung converse naman, siya yung kabaliktaran ni direct statement. Mauuna naman yung I2 or yung input 2 implies to input 1. So, una nating gagawin yung value for input 2 papunta kay input 1. Pag inverse naman, kung mapapansin nyo, meron na tayo dito na negation. So, ang negation, pwede natin siyang isulat pa ganito or pa ganito.
So, for inverse, yung nakanegate na P or nakanegate na input 1 papunta sa nakanegate na input 2. Next naman is contrapositive. Si contrapositive, kabaliktaran siya ni inverse. So, dito, mauuna po natin yung yung Q, which is si I2. So, nakanegate na I2, ito, papunta sa nakanegate na I1. So, yung biconditional, kapag yung value or both inputs are the same, ibig sabihin, T yung magiging output. Ito yung mismo, yung parang bidirectional implication. Pwede natin tawagin biconditional. So, ayun, if both inputs are the same, the output will be T. So, kaya itong dalawa, since same yung inputs nila, naging T sila. So, yun yung biconditional. So, ito yung mga example na sentence para malaman nyo yung mga difference nung direct, converse, inverse, contrapositive. So, ito, other examples to para sa implication. Since ito naman, nalagay na natin dito kung ano yung mga mauuna, kung ano yung sequence, kahit hindi nyo na-memorize kung part na to. And itong implications. So, punta tayo sa precedence of operator. So, ibig sabihin nito, kung ano yung ipa-priority kapag ka magsosolve tayo. So, number 1, yung pinakauna is ito, yung paragraph. Sorry. Parenthesis pala. Ano ba yun? Parenthesis, sorry. So, yung nasa loob ng parenthesis, yun yung value na uunahin nyo palagi. Then, after ng nasa loob niyan, tsaka yung number 1, which is yung negation. So, pag nakakita kayo ng negation, ayun, siya yung second priority. Then, multiplication or yung end natin, siya yung pangalawa. Then, yung pangatlo is yung or yung addition. Then, direct and bidirectional. So, punta tayo dito sa implication rule. Sa implication rule, yung I1 natin is T, and if yung I2 natin is F, yung output magiging false. So, meron tayo ditong I1 and I2, since P implies to Q, gumamit tayo ng direct implication. So, ang rule doon, kapag nagkaroon tayo ng I1 na T and yung I2 naging F, yung output is magiging F. Then, yung the rest ng condition dito, magiging true na. Sabi, equivalent daw tong dalawa kahit magkaiba yung ginamit or magkaiba yung solution. Since nakita natin na yung I1 dito and yung I2 dito, di ba yung second priority natin kapag nagsusolve is lagi nating unahin yung may naka-negation. Since may negation tayong nakita dito sa part na to, unahin natin yung negation of P or negation ng I1. So, from true magiging false, from true magiging false, from false magiging true, from false magiging true. Ngayon, since may negation na tayo, tsaka na natin gawin yung itong part. So, Q, ito yon yung Q, or yung naka-negate na P, or naka-negate na I1. So, since or yung ginamit natin, ipag-plus lang natin. So, T plus F is T, F plus F is F, T plus T is T, then F plus T is T. Since sa rule natin, kapag or disjunction,
any input na may T, output will automatically be T or true. So ngayon, na-conclude natin na kahit magkaiba yung ginamit nating process, is same lang yung lalabas. And logically, equivalent itong dalawa. Itong una, gumamit tayo ng direct implication, while itong pangalawa, gumamit tayo ng negation and ng disjunction or nung or natin. Ngayon, meron tayong dalawang proof for De Morgan law. So, yung una is negation of P or negation of Q. So, yan yung proof 1 natin. Gumamit tayo dito sa gitna ng or. So, it means addition yung gagamitin. Sa proof number 2 naman, negation P and negation Q. So, ibig sabihin, multiplication naman yung mangyayari. So, punta tayo sa proof 1. So, proof 1, ito yung I1 or input 1 si P, I2 or input 2 si Q. Ngayon, di ba sabi natin, laging mauuna yung nasa loob ng parenthesis. Kaya, kung mapapansin nyo dito, nauna yung sa loob ng parenthesis na P and Q. So, ibig sabihin, ito yung una nating isosolve. So, P, multiply natin sa Q. Bale, so, T times T is T, T times F is F, F times T is F, F times F is F. So, meaning, ito na yung bagong input. Diba? Pagka-end kasi, pag nakakita tayo sa any input ng F, automatic yung sagot natin dito is magiging F na. Kaya, yung sa una lang yung T, kasi yun lang yung may parehong T yung value ng inputs. Ngayon, nasolve na natin yung nasa loob ng parenthesis. Tsaka naman natin gagawin yung negation kasi siya yung second priority. So, since ito na yung new value ng nasa loob ng parenthesis, dito na tayo magbe-base. So, from T magiging F, from F magiging T, from F magiging T, and from F magiging T. So, yan na yung proof 1 natin. Sa proof 2, yung I1 and I2. So, since pareho silang nakanegate, unahin natin yung negation ni I1 or ni P. So, yun. So, from T magiging F, from T magiging F, from F magiging T, and from F magiging T. So, meron na tayong negation ni P. Negation ni Q naman or ni I2. So, T magiging F, yung F magiging T, yung T magiging F, yung F magiging T. Ngayon, ang titingnan natin, since or yung gamit, ito na yung mga bago nating inputs, itong dalawa. So, dito na tayo titingin. F plus F is equals to F, F plus T is equals to T, T plus F is equals to T, T plus T is equals to T. So, ito yung answer natin. So, meron tayo ditong distributivity or distributive table. Meron tayong table proof for 1 and proof for 2. So, wait lang. Ito yun, yung proof 1, wait lang. Proof 1, proof 1, then proof 2. So, ito, yung sakop nito, yan yung proof 1. So, yung part na to. Then, ito, proof 2 tong kabila. Ngayon, meron na tayong tatlong input. So, I1, I2, and I3.
So, input 1 is P, input 2 is Q, input 3 is R. Gagamit tayo ng AND. So, yung Q and R, so multiplication, pag multiply natin, so P times T is T, T times F is F, F times T is F, F times F is F, T times T is T, T times F is F, F times T is F, and F times F is F. Nauna to dahil sila yung nasa loob ng parenthesis, di ba? Ngayon, um, since alam na natin yung value ng nasa loob ng parenthesis, yung next natin is tingnan natin yung value ni I1 or nito ni P. Tapos, ipa-plus natin dito sa value na to since naka-or to or addition to. So, itong value plus yung sa P. So, T plus P is T, T plus F is T, T plus F is T, T plus F is T, F plus P is T. Yung last three, parehong F. Since yung P and itong new values, itong last three is pare-pareho lahat silang F. So, kaya naging F yan. Yan si proof 1. Punta tayo kay proof 2. So, P or Q. So, ibig sabihin, ipag-a-add lang natin yung P and Q. So, si input 1, i-add natin kay input 2. So, T plus T is T, T plus T is T, T plus F is T, T plus F is T, F plus T is T, F plus T is T. Then, yung last two is, since parehong F, magiging F sila. Ang i-add naman natin ngayon is si input 1 and input 3. So, T plus P is equals to T, T plus F is equals to T, T plus P is equals to T, T plus F is equals to T, F plus T is equals to T, F plus F is equals to F. F plus T is equals to T, then F plus F is equals to F. So, yun. Ito na yun, yung value. Since nakuha na natin yung value nito, nung P and Q, pati yung value nitong P or Q, and yung value ng P or R, tsaka na natin isolve yung nasa gitna. So, ipag-multiply daw, since and yung operation na gagamitin is multiplication. So, T times T is T, 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 T times F, since may F, F yung sagot. F times T is F, then pag parehong F, F yung magiging sagot. So, mapapansin natin sa proof 1 and proof 2, yung final answer is pareho lang. Pero magkaiba yung ginamit natin. So, ito, sa una, sa proof 1, ang ginamit natin is AND or yung multiplication, disjunction, ay conjunction. While dito, sa pangalawa, gumamit tayo ng conjunction plus yung nasa gitna is yung disjunction. Sa unang ginamit natin sa mga nasa loob ng parenthesis is yung OR, then yung nasa gitna is N. So, ayan yung proof 1 and ito yung proof 2. Last is yung contrapositive. Wait lang. Yan. Sa contrapositive, sabi dito, yung P implies to Q are logically equivalent. So, ito si proof 1, yung P implicate to Q, equal daw siya sa proof number 2, which is si negation ng Q papunta sa negation ng P. So, i-prove natin kung equal ba sila. So, ito, proof 1, yung I1, I2, then naka-direct implication. Ang false lang dito is yung pangalawa, since yung input 1 niya is naging T and yung input 2 naging F.
Ayan. So, um, next naman sa proof 2, sabi natin 'di ba negation. So, 'pag negation, second priority since wala namang parenthesis, siya yung magiging pinaka-priority dito. So, negation of Q, ito yung unahin nyo since yun yung una na naka-indicate. So, negation of Q, ito yung input 2 or yung Q natin. So, T magiging F, yung F magiging T, yung T magiging F, yung F magiging T. So, ngayon, negation of T. So, negation of T, ito yung T, di ba? So, from T magiging F, yung T magiging F, yung F magiging T, yung F magiging T. So, pag direct implication na since ito na yung bago natin titingnan, yung values ng naka-negate na Q and naka-negate na P. Since meron tayo dito sa I1 na T and yung I2 nitong pangalawa is F, yung output magiging F. Since ayan yung nasa rule natin. Then the rest ng logic, T na. So, ayun. Ito yung other logic equivalence. So, meron tayong I1 kay P, yung I2 natin si Q, I3 is si R. Ito yung AND, tapos ito yung OR. So, since natalakay na natin si distributivity or si distributive, si De Morgan's, tsaka um, tsaka itong contrapositive, natakal na natin lahat ng logic equivalence since lahat yon is applicable lalo na kay distributive and De Morgan's law. So, ayan.